ginawa ko yung yung buko juice, di ba? Ko guys, kung anong pangalan nito, basta sobrang mahal. Oh my god, $1,010 guys. Oh my god. Uy, mahal. Sobrang mahal nung Namaste guys, Happy New Year po sa inyong lahat dyan. So, ano ba yan? Ngayon lang mag-greet So, ngayon dito sa Nepal guys, 2082 po. So, advance po yung New Year nila. So, nandito lang kami sa malapit lang na may mall dito sa amin. Kasi hindi naman pwedeng pumunta sa malayo dahil wala tayong helicopter. Pakita ko lang what is ang happiness mo on here. May mga mela po dito guys na wala na sila. So, kasi New Year, diba? So, kailangan natin bumili ng mga fruits, okay? Bakit ang dami ng ibang ko? Ba yan? So, bumili na kami ng coconut juice, pati yung maso sa loob, yung parang buko. Ayan, kasi gagawa kami ng buko juice. So, ayan. Wala ako ng pomelo. Yung saging, unggoy. Ayan, basta lahat po guys ng pomelo watermelon. Ito yung pinakamahal na fruits dito sa Nepal, pomegranate, kasi for long life yan siya. Ayan, sangyut to sa Korean. Tapos, basta pomegranate. At saka ito pala, yun po kayo ng pangalan nito. 1,000 kilo nito. So, dalawa lang kainin na. $10 yung kilo nito. Oh my gosh. Dalawang piraso lang. Tapos, 170 means $2. Yung maliit na yun. Aywan ko guys kung anong pangalan nito. Basta sobrang mahal. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Di na mapigilan ng sarili, papaibig kaya I love you. So ayun na nakarating na tayo dito guys sa kusina natin. So ayan, ito mayroon milk chan, grabe talaga itong filter na to. Ayan guys, pa-istalisal pa tayo dyan. Pinaghirapan ko yan, ang buko juice na yan. Diba? Starting. Ilalagay na natin ito. Maso. Coconut maso. Lagyan din natin ng ice. Stop mo na. Pang-akit sa aking mga mata at parang ayoko na ikaw ay mawala. Abutin man ang mata. You cannot find it because they're so busy. This one remaining for you tomorrow lah. I know you enjoy. Yung diwata na pinagdasal ko sa ama, ako'y nararahuyo. Kapag kasama ka, ako'y nararahuyo. Maganda talaga ng filter. Grabe, nakakaumay. Wala nang ninanais. Salap! Kaya kang lapis. So finally guys, yung New Year namin is really worth it kasi all kinds of juice talaga. So in the morning, we drank like beetroot juice, so it's so healthy. And then in the afternoon, we drink orange juice. And then now in the evening, we drink this coconut juice. So healthy, super healthy for the first day of the year, okay? Happy New Year 2082. So this is coconut milk. So ayan, walang wine, diba? Kasi bawal nga, diba? So very healthy talaga. So I wish na whole year talaga for whole 2082 na healthy tayo, diba? So healthy habits lang. Cheese, aju. Busog. At saka kumain pala kami ng yung namin, yung New Year treat namin.
ang tawag doon, yung street food na paborito ko. Simple lang. Kayo dyan sa Pilipinas, kakain kayo ng mga lechon, mga pansit. Pero dito, gusto ko fruits. Gusto namin fruits. So, kumain kami ng street food kanina. Sayang ba baka ako na yung para sa iyo? Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya laging nag-aabang para Chat pati ang tawag. Isa may mga noodles or something. Tapos, kumain din kami ng, yung ginawa ni mami doon sa bahay namin, kheer. It's a kind of milk, yeah. Kheer is milk and sticky rice. And then, we also eat like mutton feet, okay? So, pinaghirapan ko lahat yun. So, yun lang, simple lang talaga. Basta importante healthy, di ba? Ang importante buhay. Hindi yung mga, mga kung ano-ano nga nagtyan. Sige po, ay, Diyos ko, gusto ko. So, this is City Center pala. Ayan, welcome to City Center. So, ito lang yung parang Robinson Galleria dito. Ano pala? Pauwi na, madilim. Maglalakad lang kami kasi hindi naman masyadong kalayuan. Hi, Happy Nepali New Year 2082 to you all. And this is just from us. Thank you. Yeah, okay. So, she's my friend. She's the second youngest member of parliament. Oo, yung sinasabi ko na yung yung congresswoman dyan sa former. Anyways, Happy New Year sa inyong lahat dyan. Oo. Yung inutusan kang bumili ng tawag dito, mga moton. Tapos, dito na. Ayun na guys, finally nakarating na tayo sa bahay. So, nakasuot na ng tawag dyan, ng trouser. By the way, also, pero may gagawin pa ako. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Wag na wag mong ikahiya na ikaw ay isang katulong dito sa ibang bansa. Dahil sipag at tiyaga ang iyong ipinapakita para umunlad ang iyong pamilya. Kaya sa mga kadama natin dyan, nagtatrabaho sa ibang bansa, proud of you guys, be proud of yourself. Laban lang para sa pangarap natin at sa magandang kinabukasan. Much love and God bless. So, mahirap talaga guys pagka mahirap tayo, no? Kasi ang daming gagawin. So, time check. Oh my God. So, it's 9:20 in the evening. Kagagaling ko lang sa opisina kasi gala namin ni Baha New Year. So, mag-hand wash pa ako after all those long days. Anyway, ganyan talaga pag mag-racket tayo. So, kailangan natin kahit maliit mo na malaki na extra income, kailangan talagang gawin kasi marami akong palamunin sa Pilipinas. Anyway, hindi naman ganun. Kasi sa mga extra rackets ko, syempre pinapadala ko sa nanay ko. Minsan, tinutulungan nila ang asawa ko, but I'm not really like always asking him. So, as much as possible, kailangan kinikita ko yun na papadala ko sa kinananay kasi I have to do something hindi naman ako kasi independent talaga ako simula ng hindi talaga ako kung ano ginagawa basta may pagkakaan rackets. At saka pag umuwi ako guys ng lampas na ng 9 o'clock, galit yung anak ko. Mas galit pa yan kaysa asawa ko. Kasi pag alas 9 na sinasabi niya, Mami, nasaan ka na naman? Nandyan ka na naman sa daan. Oh, alam mo naman, ang dami-dami mga aso, ganyan. So, ikaw, nag-attract daw ako sa mga aso. Kasi magsisilabasan yung mga aso ng mga after 9 o'clock. So, kaya gusto niyang umuwi ako ng bahay dapat before 9 o'clock. Pero syempre, may mga gagawin ko ano-ano pa mga anik-anik. So, matagalan pa ako. Kaya galit siya pagka lumampas na ako ng alas 9, hindi na ako iniimikan yan. Kasi, besides siya kasi mag-open ng gate. Tapos, pangalawa, parang disturbed talaga sa kanya. Kasi nga, dapat umuwi ako ng curfew na 9 yung curfew na sa akin. Eh. Yung asawa ko, yung curfew na sa akin, 9:30 or 10. Pero yung anak ko, as in before 9, nakauwi na sa bahay. So, grabing stricto, diba? Parang, parang panahon ni Magellan, whatever.
So, yun, di ako inimikan after inopen yung gate. Di siya umimik sa akin. Grabe talaga tong filter na to, guys. So, ayan, no. Kasi para hindi makita yung mga wrinkles daw natin. So, by the way, FYI for information, kahit hindi pala pa akong mayroon akong mga wrinkles, pero hindi talaga as in makadami, di ba? Sobrang white naman talaga itong filter na to, di ba? So, pagbigyan nyo na ako kasi siyempre New Year, di ba? Hindi ko kasi mahanapan yung yung simple lang na filter. Kaya sobrang talaga, sobrang white. Ayan, parang nagluta tuloy tayo. Pero actually, hindi ako mag-gluta. No way. I never tried even once yung gluta, diba? Pero, syempre, talaga. Puti naman talaga tayo sa personal. So, kadami-dami pang gagawin. So, tama na yung drama. So, yun na po, guys. Ayan. First time na na New Year na hindi kami pumunta sa sine, dinunod ng sine, tapos hindi pumunta sa concert or whatever. So, yun na, nagala-gala dun sa city center. Tapos, kasi maraming mga extra na ginagawa ng kung ano-ano pa. Tapos today is a leaders meeting po dun sa Korea. Pero syempre kami dito kasi halos lahat naman nagsialisa nandun sa Korea. So kami naman na nandito. So we have to do something locally, no, dito lang sa sa Nepal. So kung anong magagawa na simple lang naman. Isasagan natin say anything. Oo. Tapos bukas big day ko kasi may pupuntahan ako. I will say it tomorrow in my vlogs na lang. Yun po guys, pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please like and subscribe kasi libre naman mag-subscribe, diba? So patawarin nyo ako guys kasi today New Year 2082. So advance talaga sa Nepal guys, Diyos ko. Isipin mo yung New Year nila dito sa atin, diba? 2025 pero sila dito 2082 na. So i-minus mo yung 20 minus nga. Ayan na, ang laki ng calculator natin. Ayan, kasi magbibilang na yan kung ano. 82. Aray, bakit may sa akin? Bakit ganyan? Yung kati ng ilong ko. 2082. So, ano guys, 2082 minus 2085. So, 57 years po yung gap guys ng ng Nepal at saka ng Gregorian English calendar. So, dito sa Nepal, 57 years ang gap. Kasi diba 2025 tayo, tapos dito 2082. So, yun na nga, oo. Ay, kumustahin natin yung mga isda natin. Buhay pa ba sila? Ang tagal nila guys, hindi sila namamatay. Ano na yan sila dyan? Mga 8 months na yan sila dyan. Buhay pa rin sila. Oh, grabe, napaka-strong nila. Sabi ko sa asawa ko, pwede ba yung kainin papa pagka pagka lumaki na sila? Parang pirana. At saka dahil New Year guys, nandito yung yung mga in-laws ko. So, kanina, nandito yung brother-in-law ko, tapos nandito yung sister-in-law ko. Dapat sabi ng asawa ko, hindi na dapat yan sila pumunta dito kasi exam nga ng anak ko. So, there's only 9 days remaining para board exam ng anak ko. So, he has to do his exam. So, ayaw sana niyang maisturbo. Pero no choice kasi syempre, diba New Year? So, dapat magkaisa-isa yung pamilya, yung ganun. So, anyways, so, katabi ko si Banji, yung inaanak ko na kamukha ko. Katabi ko siya kasi sabi niya, she wants to sleep with me. So, para ko na talaga siyang anak. So, she will sleep with me. But, mag-aaral pa ako dahil pang gagawin kasi bukas maaga pa rin. Puntahan natin o basta maaga pa mag-rocket na. Dami-daming gagawin. So, yun lang po guys. Sika-sika lang muna kasi actually, dapat ang dami ko talagang videos pero wala akong time mag-edit Kaya kung ano naman yung pinaglalagay ko dyan. But anyways, may kita kasi sa guys, sa YouTube, sa shorts. Oo, kasi marami akong views, no, kung ano-anong pinaglalagay ko. So, may minimum ako ng views na 1K. So, pag 1K, kumikita naman ng mga sentimos. So, kahit pa paano, diba, kinukolek ko yan. So, at least, sino bang, kahit pagulong-gulong ka siya, magtamlin-tamlin ka siya, wala magbibigay siya ng sentimos, so, diba? So, collect all of those sentimos. So, para dadami at saka dadami, diba? So, yun na, everyday naglalagay ako ng mga 2-3 videos dun sa shorts. Tapos, minsan umabot ng 40 views, na 1.7, 1.8, minsan minimum ko talaga 1K or sa YouTube. So, may mga kita yan kahit pa paano. Sa Facebook naman kasi, pag mayroon lang mga parang naduling, diba, magbigay sa akin ng stars. So, pag gusto nyo magbigay sa akin, wag na lang. Kung gusto nyo magbigay sa akin, kung gusto nyo mag-comment sa akin, kung pwede sana, magbigay na lang kayo ng stars. Kasi yun ang pinaka-importante. Kasi hindi naman ako kumikita, diba, sa ibang monetization. Kasi wala namang monetization sa Nepal. Bakit nawala yung monetization sa Nepal? So, nag-last lang siya ng 6 months. Dahil sa political reason po guys. So dito kasi na nag-aaway-aaway na yung mga prime minister, tapos yung dami-dami nag-aaway kasi di ba ito yung Nepal Kingdom to noon, tapos naging federal, naging Democratic Republic, tapos ngayon naman parang pinapasukan na ng mga komunista o ganun. Kasi syempre komunista yung yung
bawal kasi mag-ano dito eh, bawal AFB, yung politics ayaw niya. So, yun, that's one of the reason na hindi monetize yung Nepal. So, minsan nga sabi ko, should I appeal? Diba? Mag-appeal ako kasi parang basta kakilala something. Pero, yun din, wala ding kahit mag-appeal kasi 1 month ago nga guys, grabe, ang daming yung sinunog ba, yung isang department store, yung Batbateni sinunog. Tapos, binigyan ng regalo, ng award yung security guard na nag-save ng Batbateni. Tapos, mayroon ding, I think mayroon namatay na mga 3 or 4, ganun. So, delikado talaga dito, kaya hindi monetize yung Nepal. So, nakatikim kami ng mga ads dito for a few months. I think nakatikim ako for 2 months only. Tapos ngayon, wala na naman, shutdown na naman. So, yun po yung rason na hindi talaga pwede. Ayun po. Sakay na!